Yan. Magandang tanghali po mga ka-safety. Break time ngayon ng mga tao kaya malaya tayo ngayon na makakapag-share ng konting kaalaman about sa safety. Especially sa mga bago natin mga kabaro na nag-uumpisa pa lang bilang safety officer. Para sa inyo po itong video na ito. Sa ngayon sobrang init po talaga. Kaya hindi na rin ako nag-best. At grabe ang init ngayon mga ka-safety. So dako tayo sa ating itatopic ngayon mga ka-safety. Gusto ko lang na mapag-usapan natin yung common na problema ng mga baguhan natin mga kabaro ng mga kasamahan natin, no? Na ka-issue hindi sila sinusunod ng mga contractor doon sa site nila sa mga nahahawakan nilang mga tao na halos hindi sila magkasundo ng foreman or engineer or ng mas nakakataas pa, no? So mga ka-safety, hindi po solusyon ang pagre-resign. Hindi rin po solusyon yung iiwan natin yung ating trabaho or obligasyon natin sa isang kumpanya na ating in-applyan. Meron naman mga ibang ka-safety natin na sinasabing parang itsapwera sila at hindi sila nabibigyang importansya ng kanilang kumpanya. So huwag po natin silang iwan, no? Dahil tinanggap naman nila tayo para bigyan ng trabaho. So marapat lamang na magtrabaho din tayo para sa kanila. Kung okay naman yung binibigyan na benefits at pasahod, kung nasa tama naman, so bakit tayo aalis sa ganong dahilan lamang, sa simpleng bagay lamang, 'di ba? So ang problema mga ka-safety ay hindi dapat natin pinoproblema. Mai-stress ka lang diyan. At ang problema ay kailangan binibigyan natin ng solusyon at hindi natin tinatakasan, dahil kung may mga ganyan senaryo na encounter mo na hindi ka sinusunod ng mga contractor na hawak mo, tapos iiwan mo, magre-resign ka, ibig sabihin na fail ka. Ibig sabihin hindi mo napagtagumpayan yung problema mo. Ibig sabihin ang problema mo tinatakasan mo. Magre-resign ka. Tapos mag-a-apply ka sa iba. Ano ang a-applyin mo? Safety officer pa rin. Saan ang bagsak mo? Construction pa rin. Then hahawa ka ng ibang mga tao, another na pakikisama na naman. Then papaano kung yung mga nakakasalamuha mong tao ay mas worse pa pala? Papaano kung mas malala pa pala, 'di ba? Yung pag-uugali kaysa dun sa nauna mong nahawakan na inalisan mo. So hindi po solusyon 'yon. May ma-encounter at makaka-encounter tayo ng mga ganyang tao, ng mga ganyang pangyayari, kaya kailangan bilang safety officer maging handa din po tayo mga ka-safety. At i-prepare natin ang ating sarili. Kumbaga i-challenge natin kasi challenge sa atin 'yun eh. Yung nagkakaroon tayo ng problema sa site, ah sa mga contractor, challenge sa atin yung kung papaano natin sila pasusunurin. Hindi naman po kasi na porket safety officer ka ay ganun-ganun na lamang. Hindi po. May makaka-encounter ka talaga ng mga ganong contractor na matitigas ang ulo. Pero ano ba ang kailangan mong gawin? So ito po mga kabady. Simpleng tips lang din po na i-share ko sa inyo. Unang-una, huwag tayong mag-resign. Ang kailangan natin, hanapan natin ng solusyon. Unang-una, self-discipline. Bilang safety officer, kailangan mo magkaroon ng self-discipline at self-confident. No, laging magkasama po 'yan, self-confident and self-discipline. At hindi natin kailangan maging arrogante. Hindi natin kailangan na ang ating posisyon ay lagi na lamang nating gagawin dahilan ng ating posisyon. Kay issue na safety officer, kailangan ako ang masusunod sa lahat ng bagay. So mali po yun mga ka-safety, mali yung ganong pananaw. So kapag safety officer ka, dapat marunong ka makitungo, marunong ka makibagay. Hindi naman sa lahat ng oras ay makikibagay ka. Siyempre kung makibagay ka sa kung alam mong kung ano ang tama. So mga ka-safety, kung maka-encounter ka ng mga contractor na hindi sumusunod sa safety rules and regulation, actually para sa akin kasi madali lang po yan eh. Ang gagawin po natin dyan ay una natin kaibiganin is yung mga foreman.
papaano kung mismong mga foreman hindi nga sumusunod sa safety rules and regulation kahit yung engineer. So, okay lang, wag kang ma-worry, wag kang magpaka-stress, wag kang magpaka-depress dahil hindi yan makakatulong sa atin mga ka-safety. Ang gawin natin ay kaibiganin natin sila. Hindi po kawalan ng propesyon yung na ikaw mismo yung lalapit para sa kanila para kaibiganin sila. Huwag natin pairalin yung pride natin mga ka-safety. Kapag nangyari yon, kakaibiganin natin sila, kwentuhan, no, kwentuhan, then batian. Kapag nakakasalubong, babatiin mo kahit foreman yan, babatiin mo or lead man, no, kasi sila din yung humahawak sa mga tao nila. Sila din yung monitoring din nila yung mga tao nila. Then sa ating mga ka-safety, kung talagang gusto natin mapasunod ang isang contractor, kailangan natin magkaroon ng ugnayan sa mga tao na humahawak din doon sa mga workers tulad ng mga foreman, engineers, leadman, yan. At yung mga tao kasi hindi na natin kailangan i-meeting dahil nagpapa toolbox meeting na po tayo. At yun nga yung problema, kahit anong toolbox meeting natin, kahit anong paalala natin sa kanila, ganun at ganun pa rin, hindi pa rin nasusunod. Kaya ang gagawin natin, ang imi-meeting naman natin is yung mga foreman or leadman at engineer. So sila po ang imi-meeting natin. Ngayon mga ka-safety, siyempre bago tayo magpa-meeting, dapat nakahanda na rin tayo. Yung document natin na ipapakita natin sa kanila, yung mga pointers natin. Ano ba yung pointers? Ito yung agenda, kumbaga yung topic, yung i-discuss natin. Halimbawa, safety policy, rules and regulation, fine. Kung gusto mong multa, 'di ba, sa mga makukulit. So ayun mga ka-safety. Then about sa violation sa mga hindi sumusunod. Then doon sa form na 'yon, i-distribute mo 'yon doon sa engineer at doon sa foreman or leadman at babasahin nila 'yon at pipirmahan nila 'yon doon sa pinakababa, nandoon yung pangalan nila, position, at sa gilid naman sa baba nandoon din yung pangalan ng project manager or ng PIC. Bakit kailangan pa? Siyempre kailangan po talaga 'yon para magkaroon ng diin, ng tibay yung ginagawa natin na pa-meeting, 'di ba? Dahil pirmado ng project manager or ng PIC. So, habang dinidistribute mo 'yon, pwede nating i-explain. So, dapat ikaw kasi ang tatayong speaker doon, ikaw ang magpapaliwanag. So, ano ang kailangan mo? Dapat dala mo ang sarili mo, self-confident, na tiwala sa sarili. Dahil kapag kinakabahan ka, mauutal ka. At parang baka pagtawanan ka pa, 'di ba? So hindi mo kailangan mautal, dapat may self-confident ka kung paano ka magsalita. Kasi may mga ka-safety tayo na parang ilang or hindi ganun ka ano talaga yung pagde-deliver nila ng pananalita, yung pagsasalita nila. So parang talagang kinakabahan sila. So yun dapat ang ma-practice natin mga ka-safety kung paano tayo magsasalita sa kanila. Then kapag na-i-discuss natin sa kanila lahat, pipirma po yan. At kapag nakapirma na yan at may pirma na rin ng project manager, yung form na yon, siyempre naka-attach din doon yung mga concern mo, mga safety concern mo, PPE halimbawa sa mga tao, may mga picture ka, attachment yan doon. Kaya kapag pinapirma mo sa PM or sa PIC, titignan din nila yan. So ito po yung issue, di ba? Papakita mo kung ano yung issue, bakit ka nagpapamiting ng ganyan, dahil nga sa ganong problema. So pipirmahan po nila yan. Then kapag napirmahan nila yan, so may tibay na, may diin na, kumbaga matatag na yung napag-usapan nyo. So napag-usapan nyo ng mga napagmitingan nyo ng contractors. So wala silang dahilan para hindi sumunod dahil nakapirma na sila. At doon magkakaroon ng power, no, yung pagsisita mo sa kanila dahil pirmado na sila. Kaya kung ano't ano man ang mangyari, yun ang pwede mong ipanlaban. At isa pa, siyempre hindi naman porke na nakapirma sila doon at napagmitingan na is okay na po, pwede ka na maging arrogant, no. Iwasan po natin yan, yung pagiging
kumbaga bida-bida, ika nga. Yung pagiging masyadong mataas ang tingin sa sarili, no, bilang safety officer, mali po yun. Hindi po ganun yun. Kailangan natin ng disiplina sa sarili kung paano tayo makikitungo sa kanila. So, ayan po mga ka-safety, kapag yan po kasi yung mga foreman, sila po kasi yung mas tutok doon sa mga tao nila. May mga senaryo po kasi na may mga tao na hindi sumusunod doon sa safety pero sumusunod sila doon sa foreman. Bakit? Dahil mas nagkakaroon sila ng takot doon sa foreman nila kaysa doon sa safety. Dahil yung, lalo na kapag baguhan ka pa lang, dahil yung foreman, matagal na nilang nakakasama yan eh. Matagal na nilang kilala yan. At yung mga foreman naman, kumbaga, alam na ng mga foreman yung timplada, yung timpla ng pag-uugali ng mga tao nila. So, kaya walang masama kung kakaibiganin natin yung mga foreman dahil sila din yung makakatulong sa atin sa huli. At after ng toolbox meeting natin, ito toolbox din niya ng foreman, imi-meeting din niya ng foreman about naman sa operation nila. Then, isisingit ng foreman kung ano yun ang pagmitingan. No? Kung ano yun ang pagmitingan ng safety at saka ng mga foreman. O ganito, halimbawa, sasabihin ng mga foreman sa kanyang mga tao, o kailangan nyo mag-PPE, iwasan yung paninigarilyo, 'di ba? Sumunod kayo sa safety dahil nakapirma ako doon sa pinagmitingan namin, ako ang mapapahamak. So susunod yung mga tao. Ganun lang po kasimple yun mga ka-safety. Kung hindi sumusunod yung mga tao sa safety officer, pues sa foreman, susunod po yan. Ito po sa mga, lalo na sa mga baguhan na safety officer, no, na parang nagiging critical din yung condition nila. Hindi kailangan mag-resign mga ka-safety. Ang kailangan lamang natin ay mag-isip kung ano yung pwede natin gawing solusyon. Ngayon, dako naman tayo doon sa mga company na ang feeling ng mga safety officer is itsapwera sila. Wala silang importansya, hindi sila binibigyang halaga. So, karamihan po kasi sa mga safety, lalo na kapag baguhan, ang nare-report puro problema. No? Puro problema. So, wag po ganun. Kapag ikaw ay safety officer at alam mo merong problema, dapat ma-challenge ka sa kung paano mo ito bibigyan ng solusyon. Problema, kailangan alam mo kung paano mo to aaksyonan. No, hindi yung basta report ka lang ng report ng problema na wala kang ginagawang action. Paano kung tanungin ka? Nag-report ka ng problema sa office. Ngayon, tatanungin ka naman, ibabalik sa yung tanong. So, anong gagawin natin diyan? 'Di ba? So, ano nga ba ang gagawin natin? So, hindi ka nakahanda. Kaya mga ka-safety, bago tayo mag-report ng problema sa ating office, ay kailangan alam na natin yung solusyon na gagawin natin. Kaya, yun po yung isa sa mga problema sa ating mga safety officer na mga baguhan na nawawalan kaagad sila ng self-confident. Bumababa yung kanilang moral, yung tingin nila sa kanilang sarili. So, huwag po ganun. Mga ka-safety, hindi po makakatulong yun. Ang kailangan natin is always think positive. Kaya nga, safety officer tayo, mga kaibigan, no? Mga ka-safety. Yun yung lagi nating iisipin, problema, hindi dapat pinoproblema, kundi pinupunan dapat ng solusyon. Tinutugunan dapat yan at hindi dapat iniiwan yan. So, hindi po tayo iniitsapwera ng company. Kumbaga, ibinibigay sa atin, no, ng kumpanya yung pamamahala. Ibinibigay po sa atin ng kumpanya yung kanilang tiwala na kung mayroong problema, tiwala sila na masusolusyonan natin. Kaya po, sinasabi or iniisip lang po siguro ng iba na hindi sila pina-priority, hindi sila binibigyang importansya, hindi sila kumbaga pinapansin sa opisina dahil siguro doon din sa kakulangan din nila, no. Isipin din natin kung ano yung nagiging kakulangan natin mga ka-safety. So alam natin sa sarili natin na tayo baguhan pa lang at hindi pa ganun ka nabibuild yung ating kaalaman or knowledge, kaya hindi natin kailangan na lumaki kaagad ang ating ulo. Hindi natin kailangan na maging ma-pride agad. Kailangan natin isipin yung mga bagay na kung ano ang makakatulong sa ating
trabaho bilang safety officer. So ayun po mga ka-safety, ito ay simpleng tips lamang pero alam ko na malaking tulong din ito para sa mga safety natin na baguhan, lalo na sa mga hindi sinusunod ng mga contractor. Yun lang po ang gawin natin. Magkaroon tayo ng relasyon sa kanila, sa mga nasasakupan natin, at enjoy natin ang ating trabaho para hindi tayo lalo mahirapan, kasi ang nagtatrabaho na masaya, hindi po mahirap kumilos. Pero kung magtatrabaho ka na napipilitan ka lang, napakabigat po sa katawan yan. Kaya po mga ka-safety, yun po yung lagi nating iisipin. At huwag po natin ilagay lagi sa ating mga kamay, no, ang batas. Kumbaga, parang iniisip na lang na lagi gusto natin tayo lagi yung nasusunod, pero hindi natin iniisip yung mga bagay na mas makakabuti pa para sa lahat, no? Hindi lamang tayo basta mando na mando, utos ng utos, or yung masunod yung gusto natin. Dapat matuto din tayong tanggapin kung ano yung approach ng iba, kung ano yung hinanain din ng iba, yung concern ng iba, no? Dapat pinapakinggan din natin sila, especially sa mga foreman, engineer, or leadman, dahil sila din yung humahawak na sarili nilang mga tao, para nasa ganun hindi din tayong kinaiinisan mga ka-safety. Hindi tayo yung kinagagalitan ng mga tao, yung nawawalan sila ng respeto sa ating mga ka-safety. So ayun lang po yung aking mai-share. Sana makatulong ito sa inyo mga ka-safety. At wag nating kakalimutan lagi, always pray, no, God first. Lagi tayong magpe-pray para sa ating kaligtasan, dahil kapag meron tayong gabay ng Panginoon, yun ang tunay na safety, no, yung gabay ng Panginoon, safe tayo dun. So maraming salamat po, and always God bless. Lagi po tayong mag-iingat, at ingatan din natin yung mga tao, no, na sa papaanong paraan ba, ingatan natin yung relasyon natin sa mga tao na hindi masira. Kailangan natin magkaroon ng relasyon para sa kanila. Maging masaya lang tayo mga ka-safety sa ating trabaho, at malaking tulong po yun. So maraming salamat po, and God bless. Mabuhay po kayong lahat.